Sa tagal po nating nagmamanok din, kasama rin po tayo sa nagporma ng mga asosasyon ng game fowl breeders sa Tarlac Game Fowl Breeders Association. Naging presidente po rin tayo dyan for 3 terms at naging board of director din po tayo ng International Federation of Game Fowl Breeders. Naging board of trustee din po tayo doon sa NFJB Foundation. Part ng kinikita ng International Federation ibinabalik sa asosasyon para maitulong sa community. Umiikot po kami sa mga eskwelahan at yung aming asosasyon po, yung Tagba, ay namigay po ng mga school kits. Kaya po yung pagsasabong hindi lang po basta sabong. Ito pong ginagawa natin, nakakatulong din po tayo sa ating komunidad. Doon naman po sa mga gusto na pumasok sa larangan ng game fowl breeding, may advice po natin, unang-una, syempre kailangan yung financial capacity mo. Mahirap po mag-breed kung wala kang pantustos. Pasok po doon sa ating budget, yung ating aalagaan. Pag-ipunan mo, bumili ka ng magandang materyales, magandang bloodline sa mga ayos na breeders. May pundasyon, yung linyada, at hindi lang basta linyada, pati po yung vaccination program nila, yung medication program nila, para masigurado nyo po na healthy yung makukuha nyo o mabibili nyo sa kanila na mga brood fowls o mga breeding materials. Pagdating naman po sa medication, so yung mga ginagamit natin ng mga antibiotics, medyo may kamahalan po yung mga gamot na branded talaga. So ang ginawa ko po, nakikita ako sa Facebook, nag-order po ako online kasi nakita ko same ang description. So umorder ako, sinubukan ko po yun. Napakalaking mura po, kaya lang napakamura nga, hindi naman po tatalab sa inyong alaga. Kaya ang isang advice ko po sa inyo, pagdating sa medication, bumili po tayo doon sa mga branded o kilalang mga manufacturers katulad ng Mad Science kasi po talagang high quality po yung gamot. Kesa mura nga, hindi naman tatalab, masisira pa po yung mga manok natin. Sinubukan ko po yan, kaya take it from me. Ang isa ko pong nakikitang challenge sa pagbibreeding is yung pagpalit-palit ng weather. Uulan, iinit, uulan, iinit. Katulad po dito sa farm, out of 400, nakakuha kami ng 11 na may sipon at yung iba may halak. Kung kayo dating gumagamit ng mga amoxicillin, tylosin, bromhexin, yung mga gamot na yan, nagamit na rin po natin dati. Pero kung minsan, natatanggal nila yung sipon, pero yung halak, napakahirap po tanggalin ng halak. Ngayon, ang isa pong marirekomenda sa inyo, ng mga kamad science natin, subukan nyo po itong Respirax. Ito po ay may erythromycin at tilmicocin. Sinubukan ko po ito dun sa 11 na hinuli ko. In 3 to 4 days po na binigay ko sa kanila, natanggal po yung sipon at natanggal po yung pati halak para sa mga sinisipon at mga may halak na mga alaga natin. Ngayon, nandito tayo sa farm ni Consi Andrew Mendoza. Nasabi niya nga sa atin na ginamit niya ang Respirax sa kanyang mga alagang sisiw sa range at saka sa brooding. Ang tamang paggamit po ng Respirax powder, maghalo lang po ng isang sachet ng Respirax sa 1 galong tubig sa loob po ng 5 hanggang 7 araw para maalis po totally ang spread ng infection dulot ng bakterya na nagdudulot ng sipon at pagtatae. Sikreto ng Consi Game Farm kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin kami, syempre po dahil po sa ating mga kasama na nag-aalaga ng ating mga manok. Hindi naman palagi tayong nakatutok sa ating farm. So pag may mga ganyan po tayong tao, alagaan na po natin mabuti, ingatan natin para naman lalong napapaganda yung ating pagbibreed ng game fowls at napapagaan din po yung ating trabaho sa pagpapadami ng ating mga alagang manok. Muli po, ako po si Andrew Mendoza ng Consi Game Farm. Bilib ako sa Mad Science!